أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم أعوذ بالله من الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal naming kapatiran sa Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala na wika sa banal na Quran sa suratul Baqarah aya 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay sa atin ng pagsubok dito sa mundo. Kung kaya't ang pagsubok na yun ay doon niya tinitingnan ng mga taong mananampalataya sa Kanya kung hanggang saan ang kanilang paniniwala, hanggang saan ang kanilang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinusubukan niya ang kanyang alipin. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith, "Idha habballahu abdan ibtalahu." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nagugustuhan ng Allah, minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang alipin, ay kanya itong sinusubukan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ibig sabihin ng aya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Baqarah, at sinusubukan namin kayo sa pangkaraniwang bagay na tulad ng pagkatakot sa inyo, sa inyong mga kalaban, kagutuman, kakulangan sa pagkakamit ng yaman, na bagamat hirap na hindi pa sapat ang nakakamit o hindi kaya, ay pagkawala nito, pagkasawi ng mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pangkaraniwan na kamatayan o di kaya ay pagkasyahid ng isa sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, susubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong mananampalataya sa pamamagitan ng takot, pagkatakot, walju, at susubukan sila ng gutom. Susubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kagutuman, walang makain. Isa yun sa mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na sa panahon natin mga kapatid ngayon, na may maraming taong nagugutom, na halos wala nang makain dahil sa kahirapan ng buhay. Kung yun ay pinagmumuni-munihan ng isang mananampalataya, ay yun ay pagsubok sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naranasan niya na ilang araw ay hindi sila kumakain kasama ang kanyang mga sahaba. Sinubukan sila ng takot sa kanilang mga kalaban. Ito yung aya na bumaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung saan ay nasa digmaan sila. Sinubukan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naqsim minal amwal, at susubukan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala
ng kakulangan ng kayamanan. Kakulangan ng kayamanan. Kung saan ay mawawala ang kanilang mga kayamanan. Pwede nating sabihin ay sa pamamagitan ng bankrupt o di kaya siya ay nagbi-business, nagninegosyo, nawala ang kanyang kayamanan dahil sa nalugi. Mga kapatid sa Islam, kung ikaw ay mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung ay pagtitiisan natin na tayo ay mawalan ng kayamanan dahil pagsubok yun ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga taong mananampalataya. Wal anfus. Wal anfus. Ibig sabihin, susubukan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mawawala ang ating mga ating mga magulang, mawawala ang ating mga kapatid, mawawala ang ating mga anak, mamamatay. Yun ay pagsubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung ating titingnan, mawawala ang ating minamahal na mga anak. Wasamarat, mawawala yung mga pananim. Minsan dito sa atin sa Pilipinas ay taon-taon ay may dumadaan na mga bagyo. Kung ikaw ay magsasaka, farmer, ay natinamaan ng bagyo ang iyong sinasakahan na mais o di kaya palay, isipin mo kapatid sa Islam, yun ay pagsubok sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagsubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mawala ang iyong pananim. Lahat ng ito, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay isa sa palatandaan na taong masabar na sa kanyang pagtitiis, pagtitimpi. Wabashir sabirin. Ito yung karugtong ng ayat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibigay mo sa kanila, ya Muhammad, ang magandang balita sa mga nagtataglay ng katangiang pagtitiis na nakakayanan nila ang mga nabanggit at iba pang mga pagsubok. Ibigay mo sa kanila ang balitang magpapagalak sa kanila hinggil sa kanilang magandang kahihinatnan dito sa daigdig at sa kabilang buhay. Ang karugtong ng ayan na binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladina idha asabat sumusiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabilang sa mga katangian ng mga yaong matiisin ay kapag dumating sa kanila ang mga bagay na hindi nila nagugustuhan, sinasabi nila, kami ay mga alipin lamang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagmamayari kami ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya ang namamahala sa lahat ng bagay para sa amin. Ginagawa niya ang anumang kanyang nais at katiyakang babalik kami sa kanya kapag kami ay namatay. At pagkatapos nito ay bubuhayin kaming uli sa araw ng muling pagkabuhay para sa paghukom at pagbabayad. Tingnan nyo mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nalampasan ng mga tao ang mga manampalataya, mga pagsubok na yun. Alladina idha asabat musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yun ang kanilang sinasabi. Pagkatapos ng aya na yun, pagkatapos ay karugtong ng aya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ito yung gantimpala na ibibigay sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dun sa mga taong sinubukan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung sa mga taong nagsabar, nagtiis, tinis nila ang lahat ng pagsubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila ang mga matiisin na ang para sa kanila ay papuri at dakilang awa mula sa kanilang Rab.
na tagapaglikha at sila ang mga ginabayan buhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway napulutan natin ng aral itong bidyong ito, itong mga aya na ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kinalalagyan natin dito sa mundo ay lahat ay pagsubok sa taong mga mananampalataya. Mga kapatid sa Islam, naway nakuha natin ng aral ang mga aya at ang mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.